Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga bata. Handa na ba kayo makinig sa ating panibagong aralin sa umagang ito? Magaling! Halika, samahan mo ako sa ating asignatura, Mother Tongue. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na markahan. Aralin 6 na may paksang tambalang salita. Para sa ating subukin, piliin at isulat sa patlang ang wastong tambalang salita. Ito yung ating pagpipili ang mga salita. Takdang aralin, silid tulugan, kapitbahay, abot kaya, hanap buhay. Una, pagguhit at pagkulay ang aming puwang sa asignaturang MAPE. Ano ang iyong sagot? Tama kung ang sagot mo ay takdang aralin. Pangalawa, ang puwang ni Josie ay madumi at magulo dahil nagkalat niyang mga laruan. Tama kung ang sagot mo ay silid tulugan. Pangatlo, ang aking puwang na si Denise ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kung ang sagot mo ay kapitbahay, magaling. Pang-apat, puwang ang mga panindang gulay kina Aling Carmen. Ano ang iyong sagot? Magaling, abot, kaya. Panglima, magsasaka ang puwang ng tatay ni Rose. Tama, hanap buhay. Yung mga sinulat natin mga bata, takdang aralin, silid tulugan, kapitbahay, abot kaya, hanap buhay, yun ay tinatawag nating tambalang salita. Noong mga nakaraang nating aralin, pinag-aralan natin ang mga pagtukoy sa mga tambalang salita. Sumunod natin ay ang mga kahulugan ng mga tambalang salita. Kaya ipinagpatuloy lang natin ang ating aralin para sa araling 6. Ngayon mga bata, meron akong babasahin sa inyo na isang kwento, maiksing kwento. Makinig ng mabuti upang sa ganon ay masagutan natin o mabilugan natin ang tamang letra ng tamang sagot mamaya. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay Pagiging Matapat ni Fides Dayan Catador. Ako, si Gido, 6 na taong gulang na ako at nasa unang baitang. Naglalakad ako kasama ang aking mga kamag-aral palabas ng paaralan nang may napansin ako sa upuan. Rhea, tingnan mo, may pitaka roon. Pinuntahan nila iyon at tiningnan ang pangalan ng may-ari. Walang pangalan. Kanino natin isasauli itong pera? Sabi ni Rhea. Di sa atin na lang ang perang laman ng pitaka, paghati-hatian na lang natin iyon, sagot ni Rico. Di ba may itinuro sa atin si Binibining Dario na kapag may napulot tayo na hindi sa atin, ay ipag-alam natin sa kanya. Paniguradong matutulungan niya tayong mahanap ang may-ari. Ani ni Gido. Ibinigay at ipinaalam nila ito kay Binibining Dario. Tama ang inyong ginawa mga bata. Maaari pa ring matukoy ng may-ari ang kanyang pitaka. Naging matapat kayo kahit alam ninyong walang pangalan ang pitaka. Natutuwang sambit ni Binibining Dario. Mali pala kung naghati-hatian natin ang perang nakalagay sa pitaka. Malungkot na sinabi ni Rico. Sa susunod, alam na natin ang ating gagawin, sambit ni Rhea. Magiging matapat ako sa tuwina, dagdag ni Rico. Naibigan niyo ba ang ating kwento mga bata? Handa na ba kayo?
nasagutin ang mga sumusunod na tanong? Kung gayon, bilugan ang letra ng tamang sagot. Saan nangyari ang kwento? A. Kalsada, B. Kantina, C. Paaralan. Kung ang sagot mo ay letrang C, mahusay. Pangalawa, sino-sino ang mga mag-aaral na nabanggit sa kwento? A. Sina Benny, Ana at Mika. B. Sina Guido, Rhea at Rico. C. Sina Tere, Gela at Rika. Ano yung sagot? Kung ang sagot mo ay letrang B, mahusay. Pangatlo, ano ang kanilang nakita papalabas ng paaralan? A. Kwintas, B. Isang bag, C. Isang pitaka. Kung ang sagot mo ay letra C, magaling. Pang-apat, kung ikaw si Guido, isasauli mo pa rin ba ang bagay na iyong napulot? A. Opo, dahil hindi ko po pagmamay-ari iyon. B. Hindi po, dahil ako ang nakakita. C. Opo, dahil walang laman ang pitaka. Ano ang iyong naging sagot? Kung ang sagot mo ay letrang A, magaling. Panglima, ano ang natutunan mo sa kwentong iyong napakinggan? A. Bawat tao ay matapang. B. Pag nangihiram ay dapat gawin sa tamang paraan. C. Pagiging matapat ang dapat gawin. Kung ang sagot mo ay letrang C, mahusay. Para sa ating suriin mga bata, upang higit na maintindihan ang aralin sa tambalang salita. Anong ibig sabihin ng tambalang salita? Maaalala niyo pa ba? Ang tambalang salita ay dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng panibagong salita at kahulugan. Halimbawa, hanap at buhay. Pag pinagsama natin, hanap buhay, na ang kahulugan nito ay pinagkakakitaan. Pangalawa nating salita, bahay at kubo. Pagsamahin natin, bahay, kubo, na ang kahulugan ay pambansang bahay. Kapos at palad, pag pinagsama natin kapos palad, na ang kahulugan ay mahirap. Sunod natin, mata at lawin. Pagsamahin natin, matang lawin, na ang kahulugan nito ay matalas ang paningin. Ipagpatuloy natin ang ating gawain mga bata. Piliin at isulat ang tambalang salita. Pipiliin natin sa kahon, ito yung mga salita: balat sibuyas, hanap buhay, matang lawin, bahaghari at kapos palad. Una, ang pamilyang Reyes ay tumutulong sa mga tama, kapos palad. Pangalawa, ang aking lolo ay may puwang kahit siya ay matanda na. Magaling, matang lawin. Pangatlo, ngayong pandemya, ang bawat pamilya ay kailangan ng puwang upang makakain. Ano yung sagot? Tama, hanap buhay. Si Ana ay laging umiiyak kaya siya ay binansagan na balat sibuyas. At panghuli natin, pagkatapos ng ulan, laging may lumilitaw na tama, bahaghari. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Para sa ating pagyamanin mga bata, piliin ang tamang pangungusap na may tamang gamit ng tambalang salita. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, bungang kahoy. Anong ibig kaya sabihin ng bungang kahoy? A. Namitas ng maraming bungang kahoy ang mga bata. B. Pagkatapos niyang lumangoy, nagkaroon siya ng bungang kahoy sa katawan. Alin dyan ang pangungusap na mayroong tamang paggamit ng tambalang salitang bungang kahoy? Tama, letter A.
Pangalawa, tabing dagat. A. Kumain sila ng masasarap na tabing dagat. B. Masarap ang simoy ng hangin sa tabing dagat. Alin dyan ang tamang kapangungusap para sa tambalang salitang tabing dagat? Tama, letter B. Pangatlo, kapitbahay. A. Si Ana ay laging pumupunta sa kanilang kapitbahay. B. Mayroon kaming kapitbahay na nakatira sa kabilang barangay. Ano ang tamang pangungusap para sa tambalang salitang kapitbahay? Tama kung ang sagot mo ay letter A. Pang-apat, taos-puso. A. Nagpapasalamat siya ng taos-puso sa mga taong tumutulong. B. Nag-aaral siya ng taos-puso buong gabi. Alin dyan sa mga pangungusap ang mayroong tamang gamit ng tambalang salita? Kung ang sagot mo ay letter A, magaling. Panglima, taingang kawali. A. Si Leslie ay bumili ng taingang kawali. B. Tinawag si Anding ng kanyang inay, ngunit siya ay nagtataingang kawali. Alin dyan ang pangungusap na tama ang gamit sa tambalang salitang taingang kawali? Kung ang sagot mo ay letrang B, mahusay. Ating buuin ang kaisipan ng aralin. Piliin ang iyong sagot sa kahon. Ang tambalang salita ay binubuo ng dalawang salita na magkaiba ang kahulugan. Pinagsama ang dalawang magkaibang salita upang bumuo ng panibagong salita. Yan ay tinatawag nating tambalang salita. Para sa ating tayahin, gamitin mo ang mga sumusunod na tambalang salita sa pangungusap. Una, hating gabi. Pangalawa, bukas palad. Pangatlo, bukang bibig. Pang-apat, anak pawis. At ang panlima natin, abot kamay. Gumawa ka ng maikling pangungusap para sa mga tambalang salitang ito. Alam ko, kaya mo yon. Tama mga bata, kayang-kaya mo yan para sa ating tayahin. Maraming salamat mga bata sa iyong pakikinig sa ating aralin sa asignaturang Mother Tongue. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye!